Sa video na ito, may maririnig ka na bihirang sabihin ng karamihan ng tao, kahit na matagal na itong tahimik na bahagi ng ating mga tahanan sa loob ng maraming henerasyon. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang maligambam na tubig ng bigas sa gabi, isang lumang kaugalian na kinalakihan ng maraming senior, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa nito. Kung mananatili ka hanggang sa pinakahuli ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang simpleng gawin na ito ay nakatulong sa napakaraming nakatatanda na makaramdam ng mas magaan na pakiramdam sa kanilang mga bato, mas mahimbing na tulog, at mas kaunting pagbangon sa gabi para umihi. Matutuklasan mo rin kung sino ang hindi kailanman dapat sumubok nito, ang eksaktong oras kung kailan ito dapat inumin, at ang isang pagkakamali na maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo. Hindi ito hula-hula. Ito ay kaalamang hinango mula sa tradisyonal na karunungan at sinusuportahan ng mga natuklasan ng modernong eksperto tungkol sa tumatandang mga bato. Ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Kung ikaw ay lampas 50 taong gulang, kung madalas kang magising sa gabi para umihi, kung pakiramdam mo ay mababaw at putol-putol ang iyong tulog, o kung ikaw ay nag-aalaga ng magulang na hirap sa gabi, kailangan mong pakinggan ang bawat salita. Ang matututuhan mo rito ay maaaring magbago kung paano ka matutulog ngayong gabi, hindi sa susunod na taon, hindi balang araw, kundi ngayong gabi. Kaya hinihiling ko na panoorin mo ito hanggang sa huli, dahil ang pinakamahalagang bahagi ay wala sa simula. Ito ang madalas nilalaktawan ng karamihan at doon matatagpuan ang tunay na proteksyon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang iyong boses. Maglaan ng sandali at sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon, ang iyong bansa, lungsod, o kahit ang iyong baryo. Mahalaga ang komunidad na ito at mahalaga rin ang iyong boses dito. At kung naniniwala kang karapat-dapat ang mga senior sa simple at natural na paraan ng pag-aalaga sa kanilang katawan, mag-iwan ng laya sa comment section. Ipaalam mong kasama ka namin. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang mga bato ay tahimik na mga organo. Hindi sila sumisigaw kapag sila ay na-stress. Bumubulong sila. Bumubulong sila sa pamamagitan ng madalas na pag-ihi, hindi mapakaling tulog, kabigatan sa bandang ibabang likod, at iyong pakiramdam ng pagod paggising sa umaga. Maraming senior ang iniisip na ito ay normal lang na bahagi ng pagtanda. Ngunit ayon sa mga eksperto, madalas itong resulta ng maliliit na pang-araw-araw na gawi na dahan-dahang nagpapahirap sa mga bato, lalo na sa gabi. Ang iniinom mo, ang oras ng pag-inom mo, at kung paano ito pinoproseso ng katawan mo matapos lumubog ang araw ay maaaring makatulong sa pagpapahinga ng iyong mga bato o pilitin silang magtrabaho ng sobra habang ikaw ay natutulog. Sa video na ito, ipapakita ko kung bakit ang maligambam na tubig ng bigas, kapag ginamit ng tama, ay maaaring maging banayad sa katawan sa gabi, kung bakit mas mahalaga ang oras kaysa sa dami. At kung bakit maraming tao ang hindi sinasadyang sinisira ang kanilang mga bato sa paggawa ng kabaligtaran ng inaakala nilang tama. Kung sa anumang punto ay sumasang-ayon ka sa mga sinasabi rito, huwag kang manahimik. Mag-iwan ng laya sa comments. Nakakatulong ito upang mas maraming tao ang makakita ng mensaheng ito, at ipinapakita nito na ikaw ay nakikinig. At bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay umiiral para sa mga taong tulad mo, mga taong naghahanap ng katotohanan, hindi uso, malasakit, hindi kalituhan. I-like mo rin ang video na ito. Ipinapaalam ito sa sistema na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming senior na nangangailangan nito. Ngayon, manatili ka sa akin. Dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magpaliwanag ng isang bagay na matagal nang sinusubukang ipaalam ng iyong katawan sa iyo. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan sa mga paraang hindi natin agad napapansin, hanggang sa magsimula na itong makaapekto sa ating tulog, lakas, at pang-araw-araw na ginhawa. Isa sa mga organong tahimik na nahihirapan ay ang mga bato. Ang mga senior, lalo na ang mga lampas 50 taong gulang, ay maaaring hindi namamalayan na habang tumatanda tayo, bumababa ang kahusayan ng ating mga bato. Bumagal ang daloy ng dugo papunta sa mga mahalagang organong ito.
Ang maliliit na pansala sa loob ng mga bato, na tinatawag na nephrons, na nag-aalis ng dumi sa dugo, ay nagiging hindi na kasing epektibo. At ang mga hormone na kumokontrol sa dami ng ihi na ginagawa ng katawan ay nagsisimula ring bumaba. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming senior ang nagigising ng ilang beses sa gabi para umihi. Hindi ito katamaran. Hindi ito kahinaan. Ito ay biyolohiya. Ang iyong katawan ay bumubulong sa iyo na kailangan nito ng mas banayad na pag-aalaga, lalo na kapag lumubog na ang araw. Kinukumpirma ng mga nephrologist, ang mga eksperto sa bato, na normal ang pagbabagong ito, ngunit maaari itong pamahalaan. Sinasabi nila na sa pamamagitan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa pagkain, pag-inom, at mga gawi sa gabi, maraming senior ang maaaring makaranas ng mas mahahabang oras ng tulog, mas kaunting pagbangon sa gabi, at mas preskong pakiramdam sa umaga. Pag-isipan mo ito sandali. Ilang gabi ka nang nagigising, pagod at inis, para lamang tumayo muli sa harap ng pintuan ng banyo. Ilang umaga ka nang bumabangon na pakiramdam mo, ay hindi ka talaga nakapagpahinga, nagtatanong sa sarili kung ganito na ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Kung tumatama ito sa iyo, gusto kong may gawin ka ngayon mismo. Mag-iwan ng waya sa comment section. Ipaalam mong nauunawaan mo ang hirap na ito. Ipaalam mong hindi ka nag-iisa. Ang totoo, ang problemang ito sa gabi ay hindi lang usapin ng ginhawa, ito ay usapin ng kalusugan. Ang putol-putol na tulog at madalas na paggising ay naglalagay ng stress sa puso, sa pantog, at pati na rin sa mismong mga bato. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang maliliit na abalang ito. Ngunit narito ang magandang balita, ang maliliit at sinadyang gawi ay maaaring makatulong sa iyong mga bato na magtrabaho ng mas matalino, hindi mas mabigat, habang ikaw ay natutulog. Dito pumapasok ang mga simpleng remedyo, tulad ng maligambam na tubig ng bigas sa gabi. At bago tayo magpatuloy pa, nais kong ipaalala na mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. I-like mo rin ang video na ito, dahil ang lahat ng iyong maririnig mula rito ay idinisenyo upang tulungan ang mga senior tulad mo na muling magkaroon ng kontrol sa kanilang gabi, kanilang tulog, at kanilang kalusugan. Ngayon, kung ikaw ay nakaranas ng magising sa kalagitnaan ng gabi, pakiramdam ay bigat, inis, o hindi mapakali, manatili ka sa akin. Dahil ang susunod na bahagi ay magpapaliwanag ng eksakto kung bakit ang isang simpleng, mainit-init na tasa ng tubig ng bigas ay maaaring isa sa pinakamalumanay na paraan upang ibigay sa iyong mga bato ang suportang matagal na nilang hinihiling, at kung bakit ang tamang oras at tamang paraan ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang tubig ng bigas ay isa sa mga bagay na parang napakasimple, halos masyadong simple para seryosohin. Pero huwag kang magpalinlang. Maraming tao ang nag-aakalang ito ay simpleng tira-tirang tubig lang mula sa pagluluto ng bigas, at sa isang banda, totoo iyon, ngunit ang mga benepisyo nito ay mas malalim, lalo na para sa mga senior. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa tradisyonal na nutrisyon at integrative medicine na ang tubig ng bigas ay may madaling tunawin na carbohydrates, mga bakas na mineral tulad ng magnesium at potassium, at kahit resistant starch. Isang uri ng starch na nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka. Dahil dito, ang tubig ng bigas ay banayad sa mga bato at madaling iproseso ng katawan, lalo na sa gabi kapag bumabagal ang panunaw matapos ang mahabang araw. Hindi tulad ng mabibigat na pagkain, kape, o matatamis na inumin sa gabi, ang tubig ng bigas ay hindi biglang nagpapataas ng asukal sa dugo, hindi nakakairita sa pantog, at hindi nagpapabigat ng trabaho ng mga bato sa pag-alis ng lason. Sa katunayan, ito ang uri ng likido na kayang gamitin ng katawan upang manatiling hydrated nang hindi pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng sobra habang ikaw ay natutulog. Para sa mga senior, napakahalaga nito dahil kahit maliliit na pagbabago sa balanse ng likido sa katawan ay maaaring magdulot ng hindi mahimbing na tulog, madalas na pagbangon sa gabi para umihi, o iyong mabigat at hindi komportableng pakiramdam sa bandang ibabang likod. Ngayon, pag-isipan mo ito, ilang beses mo nang nakita ang mga nakatatanda sa iyong pamilya na humihigop ng mainit-init na inumin pagkatapos ng hapunan.
Maaaring sa ayon, sabaw, o mismong tubig ng bigas. Hindi lang sila umiinom para sa ginhawa, likas na alam ng kanilang katawan na ang isang banayad na inumin sa gabi ay tumutulong sa mga bato na makapagpahinga, sa pantog na kumalma, at sa tulog na maging mas malalim. Ngayon palang hinahabol ng modernong pananaliksik ang matagal ng alam ng tradisyon sa loob ng maraming dekada. Kung lumaki kang nakikitang umiinom ng tubig ng bigas sa gabi ang iyong mga magulang, lolo't lola, o kahit mga kapitbahay, mag-comment ka ng e-school sa ibaba. Ipaalam mong nauunawaan mo ang karunungan sa likod ng simpleng gawin na ito. At narito ang isang bagay na bihirang isipin ng karamihan, ang mga mineral sa tubig ng bigas, lalo na ang magnesium, ay may papel sa pagpaparelax ng mga kalamnan at ugat. Ibig sabihin, maaari nitong bawasan ang tensyon sa ibabang likod, pakalmahin ang banayad na spasm sa pantog, at makatulong pa para mas madaling makatulog. Isa itong maliit ngunit halos hindi napapansing sistemang suporta na tahimik na gumagana habang ang iyong katawan ay nagpapahinga at nagre-recharge. Kaya ang tubig ng bigas ay hindi lamang tira-tirang likido sa pagluluto, ito ay isang banayad at nakapagpapagaling na inumin para sa mga senior kapag inihanda at ininom sa tamang paraan. At ang susunod kong ipapakita sa iyo ay kung paano ang tamang temperatura at tamang oras ng pag-inom nito ang gumagawa ng napakalaking pagkakaiba. Manatili ka sa akin dahil dito nagtatagpo ang lumang karunungan at modernong agham ng bato at ayaw mong palampasin ito. Kung handa ka nang matutunan kung paano gamitin ang simpleng inuming ito nang hindi nakakasama, mag-iwan ka ng laya sa comments ngayon mismo. Ipinapakita nito na ikaw ay nakikinig at may malasakit sa kalusugan ng iyong mga bato. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang praktikal na payo sa kalusugan, agham, at tradisyon, partikular na idinisenyo para sa mga senior na nais mamuhay ng mas komportable, mas mahimbing ang tulog, at may kontrol sa kanilang mga gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng karamihan, ngunit isa sa pinakamahalagang bahagi ng gawaing ito, ang temperatura ng tubig ng bigas. Maaaring mukhang maliit na detalye lamang, ngunit kung inumin mo ito ng mainit o malamig ay may napakalaking epekto sa iyong mga bato at sa kalidad ng iyong tulog. Binibigyang diin ng mga eksperto sa integrative medicine at tradisyonal na nutrisyon na ang mainit-init na inumin ay nagpaparelax sa sistemang panunaw at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga panloob na organo, samantalang ang malamig na inumin ay maaaring magdulot ng banayad na shock sa katawan. Kapag ang panunaw ay relax, mas banayad na napoproseso ng katawan ang likido at nababawasan ang bigat ng trabaho ng mga bato. Lalong nakikinabang dito ang mga senior dahil habang tumatanda, bumabagal ang panunaw at mas nagiging sensitibo ang mga bato sa biglaang pagbabago sa dami ng iniinom na likido. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ng bigas sa gabi ay may maraming benepisyo. Una, pinapakalma nito ang pantog at binabawasan ang spasms na maaaring gumising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Ikalawa, tinutulungan nitong mapanatili ang maayos na balanse ng hydration nang hindi nagdudulot ng biglaang pag-ihi. Ikatlo, ang mainit-init na likido ay mas madaling tunawin, kaya ang katawan ay nakakapagpahinga sa halip na magtrabaho ng sobra para iproseso ang iniinom mo. Ngayon, isipin mo ito, maraming senior ang umiinom ng malamig na tubig o tsaa sa gabi dahil pakiramdam nila ay nakakapresko. Ngunit sa gabi, ang malamig na inumin ay maaaring magpasigla sa pantog at gawing mas mahirap ang mahimbing na tulog. Ang maligamgam na tubig ng bigas, sa kabilang banda, ay sumusuporta sa banayad na pag-alis ng ihi at nagpapalaganap ng katahimikan sa katawan at isipan. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming kultura, mas pinipili ng mga nakatatanda ang mainit na inumin bago matulog, hindi lang ito nakasanayan, ito ay biolohiya. Kung mas gusto mo ang mainit-init na inumin kaysa malamig sa gabi, mag-iwan ka ng laya sa comments. Ipaalam mong nagsisimula ka ng maunawaan ang ugnayan ng temperatura at ginhawa ng mga bato. At narito ang isang maliit na lihim, kapag umiinom ka ng maligamgam na tubig ng bigas, hindi lang ang iyong mga bato ang nakikinabang.
Kumakalma ang iyong bituka, nagre-relax ang iyong mga kalamnan, at naghahanda ang iyong nervous system para sa tulog. Kaya ang pag-inom nito sa tamang paraan ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa iyong pakiramdam kinabukasan, hindi lang pisikal, kundi pati mental at emosyonal. Kaya tandaan mo, hindi lang kung ano ang iniinom mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito iniinom. Kailangang mainit-init. Masyadong malamig at maaari nitong gambalain ang iyong tulog. Masyadong mainit at maaari nitong mairita ang panunaw. Maligambam, sakto at banayad, iyan ang tamang timpla. Bago tayo magtungo sa susunod na kabanata, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa, at i-like ang video kung may bago kang natutunan. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na bahagi ay magpapaliwanag kung paano sinusuportahan ng tubig ng bigas ang ginhawa ng mga bato sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ngayon, puntahan na natin ang pinakaugat ng dahilan kung bakit ang maligambam na tubig ng bigas ay maaaring maging isang tahimik, ngunit mahalagang katuwang ng mga bato ng senior. Una sa lahat, linawin natin ito, ang tubig ng bigas ay hindi lunas sa sakit sa bato. Hindi nito kayang baligtarin ang pinsala o palitan ang gamutan ng doktor. Ngunit ayon sa mga nephrologist at eksperto sa nutrisyon, ang kaya nitong gawin ay suportahan ng banayad ang iyong mga bato habang ikaw ay natutulog, at iyon pa lamang ay maaari nang magdulot ng kapansin-pansing ginhawa at mas maayos na pahinga. Ganito ito gumagana. Ang mga bato ang responsable sa pagsala ng lason at sa pagbalanse ng likido sa katawan. Kapag sila ay napapagod o napipilitang magtrabaho ng sobra, mas madalas kang nagigising sa gabi. Ang sobrang protina, sobrang alat, o mabibigat na pagkain sa gabi ay nagpapahirap sa kanila. Ang maligambam na tubig ng bigas, sa kabilang banda, ay magaan, madaling tunawin, at banayad sa mga bato. Nagbibigay ito ng hydration nang hindi binabaha ang mga bato, may dalang bakas na mineral tulad ng magnesium at potassium, at may pampakalma na epekto sa pantog at sistemang panunaw. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang banayad na hydration bago matulog ay maaaring makatulong na mabawasan ang bilang ng pagbangon sa gabi para umihi, lalo na kapag sinabayan ng tamang oras ng pag-inom, na tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Maraming senior na sumusunod sa gawaing ito ang nakakapansin ng mas kaunting hapdi, mas kaunting bigat sa katawan, at kung minsan ay mas malalim na tulog. Iyan ang paraan ng katawan mo sa pagsasabing, salamat sa pagiging banayad. At may isa pang subtle ngunit mahalagang epekto na madalas hindi napapansin. Ang tubig ng bigas ay may resistant starch na nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka. Bakit ito mahalaga? Dahil magkakaugnay ang bituka at ang mga bato. Ang malusog na bituka ay nakakatulong magpababa ng pamamaga sa katawan, magkontrol ng presyon ng dugo, at gawing mas madali para sa mga bato na gawin ang kanilang trabaho nang walang dagdag na strain. Ito ang uri ng tahimik, halos hindi nakikitang benepisyo na maaaring magpabago ng gabi ng maraming senior. Ngayon, gusto kong marinig ka. Kung pagod ka na sa paggising ng 2, 3, o 4 na beses tuwing gabi, ay type ang enough sa comments. Sabihin natin ito ng sabay, ito ang unang hakbang patungo sa pagbabago. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa pisikal na ginhawa. Emosyonal na ginhawa rin ito. Ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay maaaring magdulot ng inis, kaba, at pakiramdam na wala kang kontrol. Ang pagbibigay sa iyong mga bato ng isang banayad at simpleng suporta tulad ng maligamam na tubig ng bigas ay makakatulong na ibalik ang pakiramdam ng kontrol. Makakatulog ka ng alam mong may ginagawa ka para sa iyong katawan, hindi lang umaasa na gumanda ang gabi. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. I-like mo rin ang video na ito dahil ang susunod na bahagi, ang tamang oras ng pag-inom, ang pinakamahalagang salik para gumana ang paraang ito. Manatili ka sa akin dahil kung palalampasin mo ito, maaari kang magising na kasing restless pa rin tulad ng dati. Ngayon, papasok na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong video, ang bahagi na halos lahat ay binabalewala,
Ngunit siya ring gumagawa ng napakalaking pagkakaiba kung ang maligamam na tubig ng bigas ay tutulong sa iyong mga bato o magiging sagabal pa sa iyo. Ito ay tungkol sa oras, at maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Maraming senior ang nagkakamali ng pag-inom ng likido, kahit gaano pa ito kabait sa katawan, tulad ng tubig ng bigas, kaagad bago matulog. Iniisip nila, isang tasa lang naman ito, hindi makakasama. Ngunit narito ang katotohanan, ang pag-inom ng kahit ano na masyadong malapit sa oras ng tulog ay maaaring magpuno sa pantog, magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, at sirain ang lahat ng benepisyong inaasahan mo. Sa kabilang banda, kung masyado namang maaga ang pag-inom, maaaring ma-dehydrate ang katawan sa kalagitnaan ng gabi, na magdudulot ng uhaw, tuyong bibig, at magising ka mula sa mababaw na tulog. Ang oras ang lahat. Inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng maligambam na tubig ng bigas mga 60 hanggang 70 minuto bago matulog. Bakit sa ganitong oras? Dahil binibigyan nito ang katawan ng sapat na panahon upang iproseso ang likido, maabsorb ang mga sustansya, at banayad na ma-hydrate ang mga bato, nang hindi binibigatan ang pantog habang ikaw ay natutulog. Ito ay balanse, sapat na oras para makatulong sa mga bato, ngunit hindi sobra para magdulot ng abala sa gabi. At narito ang isa pang detalye na madalas nakakaligtaan, higupin ito ng dahan-dahan, huwag lagukin. Ang mabilis na pag-inom ay nagdudulot ng biglaang dagsa ng likido sa pantog, at iyan mismo ang sanhi ng paulit-ulit na pagbangon sa gabi. Ang mabagal at maingat na paghigop ay nagpapahintulot sa katawan na dahan-dahang sumipsip ng hydration, at kayang pamahalaan ito ng mga bato ng tahimik habang ikaw ay nagpapahinga. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyonal na bahagi. Isipin mo ang inis ng paulit-ulit na paggising sa gabi, antok, iritable, at pakiramdam na wala kang magawa. Kinabukasan, mababa ang enerhiya, maikli ang pasensya, at bumababa ang kumpiyansa sa sarili. Sa pagsunod sa simpleng tuntunin sa oras na ito, binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong magpahinga ng buo, binibigyan mo ang iyong mga bato ng pagkakataong magtrabaho ng banayad, at binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na matulog ng mahimbing, isang bagay na karapat-dapat sa bawat senior. Gusto kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang oras ay hindi maliit na detalye. Ito ang susi na nagbabago sa isang simpleng tasa ng maligamam na tubig ng bigas mula sa baka makatulong tungo sa talagang nakakatulong. Kung nainis ka na noon dahil parang hindi gumagana ang mga remedyo para sa iyo, mag-comment ka ng I didn't know ngayon mismo. Kilalanin natin na ang pagkatuto ng tamang oras ay maaaring magbago ng buhay. At bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya kung hindi pa. I-like mo rin ang video. Ang content na ito ay sadyang ginawa para sa mga senior at tagapag-alaga na naghahanap ng praktikal at magagamit na hakbang, hindi malabong payo. Sa susunod, pag-uusapan natin kung gaano karaming tubig ng bigas ang dapat inumin, ang tamang dami ay kasing halaga ng tamang oras. Sobra at muli kang magigising, kulang at hindi mo makukuha ang benepisyo. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na bahagi ang titiyak na ang inumin mo ngayong gabi ay kakampi ng iyong katawan, hindi kalaban. Kung handa ka ng tuluyang kontrolin ang iyong mga gabi at bigyan ang iyong mga bato ng banayad na pag-aalaga na karapat-dapat sa kanila, mag-iwan ka ng laya sa comments. Ipaalam mong seryoso kang subukan ito ngayong gabi. Nasa gitna pa lang tayo ng paglalakbay, ngunit ito na rin ang turning point. Lahat ng matututunan mo mula rito ay maaaring magpabuti sa iyong tulog at ginhawa ng iyong mga bato. Ngayong napag-usapan na natin ang tamang oras, panahon na upang talakayin ang isa pang napakahalagang detalye na madalas nakakaligtaan ng marami, gaano karaming maligamam na tubig ng bigas ang dapat inumin sa gabi. Kasing halaga ito ng timing dahil kahit ang pinakabanayad na remedyo ay maaaring magdulot ng problema kapag mali ang paggamit. Una, linawin natin ito, hindi mas marami ay mas mabuti. Ang pag-inom ng sobrang dami ng tubig ng bigas bago matulog ay maaaring sirain ang lahat ng benepisyong napag-usapan natin.
Nagbabala ang mga eksperto sa nutrisyon ng matatanda at nephrology na ang sobrang likido sa gabi ay maaaring magpataas ng presyon sa pantog, magdulot ng paulit-ulit na pagbangon para umihi, at maaari pang bahagyang magtaas ng asukal sa dugo sa mga senior na sensitibo. Kaya kailangan nating hanapin ang tamang balanse. Ang inirerekomendang dami ay kalahating tasa hanggang isang buong tasa, dahan-dahang hinihigop, hindi nilalago. Ang maliit ngunit sinadyang dami na ito ay nagbibigay ng hydration, bakas na mineral, at banayad na enerhiya nang hindi binibigatan ang mga bato. Isipin mo ito na parang mahinang bulong ng suporta sa iyong mga bato, hindi isang malakas at nakaka-stress na utos. Ang kaibahan ng kalahating tasa at isang tasa ay maaaring mukhang maliit, ngunit ito ang kaibahan sa pagitan ng paggising isang beses at paggising 3 beses sa gabi. At narito ang isa pang lihim na bihirang pag-usapan, ang paraan ng pag-inom ay kasing halaga ng dami. Ang mabilis na paglagok ay biglang bumabaha sa pantog, samantalang ang mabagal na paghigop ay nagbibigay daan sa katawan na unti-unting sumipsip ng likido, pinapakalma ang pantog at tinutulungan ang mga bato na magtrabaho ng mahusay. Para itong marahang masahe sa katawan kaysa biglaang tulak. Maraming senior ang nagsasabi na matapos nilang matutunang humigop ng dahan-dahan, mas mahaba at mas payapa ang kanilang tulog, at mas sariwa ang pakiramdam sa paggising, hindi antok at irritable. Ngayon, harapin natin ang isang karaniwang pagkakamali. May ilang senior na nag-iisip, iinumin ko na lang ang isang buong baso para sigurado. Sa totoo lang, kabaligtaran ang epekto nito. Ang sobrang likido ay nagpapataas ng panganib ng hindi mahimbing na gabi, at para sa mga may banayad na problema sa bato o puso, maaari pa itong magdulot ng pamamaga o hindi komportableng pakiramdam. Ang susi ay katamtaman. Kalahating tasa hanggang isang tasa, maligambam, dahan-dahang hinihigop, 60–70 minuto bago matulog, iyan ang golden formula. Kung naranasan mo ng sumobra sa mga healthy drinks sa gabi, maging tapat ka sa sarili mo. Mag-iwan ng maya sa comments kung tumatama ito sa iyo. Ang pagkilala sa pagkakamali ang unang hakbang sa pagwawasto nito. At syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Ang pagbabahagi ng video ay tumutulong sa iba pang senior na matutunan ang tamang paraan ng pag-aalaga sa kanilang mga bato. Sa susunod, pag-uusapan natin kung sino ang hindi dapat uminom ng tubig ng bigas sa gabi. Napakahalaga ng bahaging ito, maaari nitong iligtas ang isang tao mula sa hindi komportableng pakiramdam o kahit sa panganib. Manatili ka sa akin dahil ang kaalamang ito ay mahalaga para sa kaligtasan at kapanatagan ng isip. Ngayon, panahon na para maging tapat tayo tungkol sa isang napakahalagang usapin, sino ang hindi dapat uminom ng maligambam na tubig ng bigas sa gabi. Ito ang bahaging madalas nilalaktawan ng maraming video, ngunit ang paglaktaw dito ay maaaring maglagay ng isang tao sa panganib. Bagamat ang tubig ng bigas ay banayad at nakakatulong para sa maraming senior, hindi ito para sa lahat, at ang kaalamang ito ay makakaprotekta sa iyong kalusugan. Una, kung ikaw ay may hindi kontroladong diabetes, mag-ingat. Ang tubig ng bigas ay may natural na carbohydrates, at kahit ito ay banayad, maaari pa rin itong maapektuhan ang antas ng asukal sa dugo. Ang pag-inom nito ng walang pagbabantay ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar, lalo na sa gabi kung kailan mas mahina ang kakayahan ng katawan na i-regulate ito. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga may diabetes ay dapat mag-check muna ng blood sugar at kumonsulta sa healthcare professional bago magdagdag ng bagong inumin sa gabi. Ikalawa, kung ikaw ay nasa fluid restriction dahil sa problema sa bato o puso, maaaring hindi ligtas ang gawain ito. May mga senior na may malalang sakit sa bato o kondisyon sa puso kung saan bawat patak ng likido ay mahalaga. Kahit isang maliit na tasa ay maaaring magbigay ng sobrang strain sa katawan at magdulot ng pamamaga, hingalin o iba pang komplikasyon. Ang iyong doktor o nephrologist ang makakapagsabi kung ligtas ang maliit na dami o kung dapat itong iwasan ng tuluyan. Ikatlo, kung ikaw ay may matinding pamamaga sa paa o kamay sa gabi, maaaring palatandaan ito na nahihirapan na ang iyong katawan sa paghawak ng likido.
Sa ganitong mga kaso, ang pagdagdag ng tubig ng bigas sa gabi ay maaaring magpalala ng kondisyon sa halip na makatulong. At panghuli, kung ikaw ay may madalas o biglaang pag-ihi sa gabi dahil sa mga dahilan na hindi konektado sa pagtanda, tulad ng impeksyon sa daanan ng ihi, iritasyon ng pantog, o epekto ng ilang gamot, kailangan munang tugunan ang pinagmulan ng problema. Maaaring pakalmahin ng tubig ng bigas ang pakiramdam, ngunit hindi nito maaayos ang mga pinagbabatayang medikal na issue, at maaari pa nitong dagdagan ang pagbangon sa gabi kung mali ang oras o dami. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng katapatan. Maraming senior at tagapag-alaga ang sumusubok ng natural na remedyo nang hindi lubos na nauunawaan ang mga panganib. Ang pag-alam kung sino ang dapat umiwas sa tubig ng bigas ay hindi pagiging negatibo, ito ay responsableng pag-aalaga. Kung may kilala kang pasok sa mga nabanggit na kategorya, ibahagi ang video na ito sa kanila, dahil ang maliit na kaalamang ito ay maaaring magligtas sa kanila mula sa hindi komportableng karanasan o mas malubhang problema. Kung pinahahalagahan mo ang katapatan at kaligtasan sa mga payo sa kalusugan, mag-type ng "Thank Betty" sa comments. Kilalanin natin na ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi lang basta pagsunod sa payo, ito ay pag-unawa kung ano ang angkop at hindi angkop para sa iyo. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya, at I-like ang video na ito. Ang mga paalalang ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit nakakatulong ang mga ito upang maabot ang mga senior sa iba't ibang lugar na nangangailangan ng gabay at suporta. Sa susunod, tatalakayin natin kung ano ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa simpleng nighttime routines, at kung bakit ang ilang maliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang ay maaaring mas makapangyarihan pa kaysa sa mga supplement o komplikadong remedyo. Manatili ka sa akin, dahil dito nagtatagpo ang pang-araw-araw na gawi at agham, at madalas, ito ang nawawalang susi sa mas maayos na gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas maliitin ng maraming senior, ang lakas ng simple at tuloy-tuloy na nighttime routines. Binibigyang diin ng mga eksperto sa nutrisyon ng matatanda at kalusugan ng bato na ang konsistensya at kasimplehan ay mas epektibo kaysa sa anumang isang remedyo o supplement. Bakit? Dahil ang ating katawan ay mas gumagana ng maayos kapag may inaasahang pattern, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang maliliit at paulit-ulit na gawi ay tumutulong sa mga bato, pantog, at maging sa nervous system na magtrabaho ng mas mahusay habang ikaw ay natutulog. Narito ang inirerekomenda ng mga eksperto, magsimula sa magaan na hapunan, iwasan ang mabibigat, mamantika, at maalat na pagkain sa gabi, at uminom ng banayad na likido tulad ng maligamam na tubig ng bigas sa tamang dami. Iwasan ang caffeine at mga inuming lubhang processed bago matulog, dahil maaari nitong mairita ang pantog at pilitin ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat. Ang layunin ay bawasan ang hindi kailangang stress sa iyong sistema upang makapagpahinga ang iyong katawan. Kasunod nito, panatilihin ang kalmado at nakaka-relax na kapaligiran bago matulog. Patayin ang matitingkad na ilaw, iwasan ang paggamit ng screen nang hindi bababa sa 30 minuto bago matulog at lumikha ng tahimik na espasyo. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang stress at labis na stimulation sa gabi ay nagpapataas ng produksyon ng stress hormones tulad ng cortisol, na hindi lamang nakakaapekto sa tulog kundi maaari ring unti-unting makaapekto sa paggana ng mga bato. Pinakamahusay na gumagana ang katawan kapag ito ay kalmado at handa sa pahinga. Ang pagdaragdag ng maligamam na tubig ng bigas sa ganitong routine ay parang pagbibigay ng banayad na tulong sa iyong mga bato. Hindi ito agarang lunas, ngunit kapag pinagsama sa iba pang maliliit na gawi, maraming senior ang nakakapansin ng mas kaunting pagbangon sa gabi, mas magaan na pakiramdam sa ibabang likod, at mas tuloy-tuloy na tulog. Iyan ang tunay na sikreto, ang pinagsama-samang epekto ng maliliit ngunit sinadyang kilos. At narito ang isa pang mahalagang punto na binibigyang diin ng mga eksperto, ang bedtime routines ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Ang mga inaasahang gawi ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kontrol, na napakahalaga para sa mga senior.
Noon, ang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay nakakainis at nakakapanghina ng loob para sa marami. Ngunit kapag may nakatakdang routine, kabilang ang banayad na hydration, alam ng katawan kung ano ang aasahan. Binabawasan nito ang kaba, pinapalaganap ang pagre-relax, at nakakatulong pa sa mas magandang mood sa maghapon. Kung mas gusto mo ang natural at tuloy-tuloy na routines kaysa umasa sa mga tableta o komplikadong remedyo, mag-comment ka ng natural sa ibaba. Tignan natin kung ilan sa inyo ang nagpapahalaga na sa ganitong uri ng karunungan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa at I-like ang video na ito. Ang pagbabahagi ng video ay tumutulong sa iba pang senior na maunawaan na ang maliliit, simple, at sinadyang hakbang ay maaaring magdulot ng mas malaking pagbabago kaysa sa mamahaling supplement o nauusong remedyo. Sa susunod, tatalakayin natin ang isang bagay na madalas hindi pinapansin, ngunit napakalalim at personal, ang emosyonal na bigat ng hindi mahimbing na gabi at kung paano ang maligambam na tubig ng bigas, kapag sinamahan ng tamang routines, ay hindi lamang nagpapakalma sa katawan kundi pati na rin sa isipan. Manatili ka sa akin, dahil dito nagiging pag-aalaga sa kaluluwa ang pag-aalaga sa mga bato. Ngayon, huminto muna tayo at pag-usapan ang isang bagay na lampas sa pisyolohiya, ang emosyonal at psikolohikal na epekto ng hindi mahimbing na gabi sa mga senior. Ito ay bahaging bihirang talakayin ng mga video, ngunit kasing halaga ito ng hydration, pagkain o tamang oras. Ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi lang hindi komportable. Ito ay nakakainis, nakakapagod, at nakakapagpahiwalay ng loob. Maraming senior ang tahimik na tinatanggap ito bilang bahagi na lang ng pagtanda, ngunit hindi kailangang ganito. Pag-isipan mo ito. Kapag paulit-ulit kang nagigising sa gabi, napuputol ang iyong sleep cycles. Gigising ka na antok, irritable, at minsan ay balisa. Maaari kang mawalan ng kumpiyansa sa iyong kakayahang harapin ang maghapon. Kahit ang simpleng gawain ay maaaring maramdaman na mabigat. Sa paglipas ng panahon, ang naipong kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng pabago-bagong emosyon, mababang enerhiya, at pakiramdam na wala kang kontrol, at wala sa atin ang dapat makaramdam nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga simpleng remedyo, tulad ng maligambam na tubig ng bigas, ay maaaring maging napakalakas ang epekto. Hindi lang ito tungkol sa hydration o ginhawa ng mga bato. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng pakiramdam ng kontrol. Kapag gumawa ka ng maliit ngunit sinadyang hakbang para alagaan ang iyong katawan sa banayad na paraan, nagpapadala ito ng mensahe sa iyong sarili, inaako ko ang responsibilidad sa aking kalusugan. Binibigay ko sa aking katawan ang kailangan nito para makapagpahinga. Ang ganitong uri ng psikolohikal na katiyakan ay napakahalaga. Binibigyang diin ng mga eksperto sa pangangalaga ng matatanda na ang emosyonal na kalusugan at pisikal na kalusugan ay magkaugnay. Kapag nararamdaman ng mga senior na may magagawa sila para mapabuti ang kanilang gabi, na may mga simpleng hakbang na maaari nilang sundin, nababawasan ang kaba at gumaganda ang kalidad ng buhay. Ang maligamang na tubig ng bigas, kapag ininom sa tamang oras at tamang dami, ay nagiging bahagi ng isang ritual na nagpapakalma sa katawan at isipan. Kung tumatama sa iyo ang mga sinasabi ko, gawin mo ito ngayon, mag-iwan ng sa comments. Ipaalam mong nauunawaan mo kung gaano kahalaga ang mahimbing na gabi, hindi lang para sa katawan, kundi para sa iyong loob at diwa. At tulad ng lagi, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. I-like mo rin ang video upang suportahan ito, dahil ang mga susunod na kabanata ay hindi lamang magpapakita kung paano ihanda ng tama ang tubig ng bigas, kundi kung paano ito gawing bahagi ng isang kumpletong nightly routine na nag-aalaga sa katawan at kaluluwa. Tandaan, karapat-dapat ang mga senior sa mga gabing payapa, komportable, at hindi putol-putol ang tulog. Hindi lang ito tungkol sa mga bato, ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong mga gabi at paggising na may panibagong lakas. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na kabanata ay magpapakita kung paano ihanda ang simpleng ngunit maaaring magbago ng buhay na inuming ito upang masimulan mo na ngayong gabi. Ngayon, dumating na tayo sa bahaging inaabangan ng marami,
kung paano ihanda ng tama ang maligamgam na tubig ng bigas. Dito nagsasama-sama ang lahat ng kaalaman tungkol sa tamang oras, tamang dami, at banayad na pag-aalaga upang maisagawa mo ito ngayong gabi. At tandaan, napakahalaga ng tamang paghahanda. Kapag mali ang paraan, kahit ang simpleng inuming ito ay maaaring maging hindi gaanong epektibo o magdulot pa ng hindi komportableng pakiramdam. Narito ang simple at sunod-sunod na paraan na inirekomenda ng mga eksperto sa tradisyonal na nutrisyon. Banlawan ng mabuti ang bigas, kumuha ng humigit kumulang 1 kutsara ng puting bigas at banlawan ito sa umaagos na tubig hanggang luminaw ang tubig. Tinatanggal nito ang mga dumi at sobrang almirol na maaaring magpabigat sa inumin. Pakuluan ng banayad ang bigas, ilagay ang nabanlawang bigas sa 2 tasa ng tubig at pakuluan sa mahinang apoy. Hindi natin ito lulutuin tulad ng kanin sa hapunan. Sapat na ang banayad na pagpapakulo sa loob ng 0 hanggang 15 minuto upang lumabas sa tubig ang kapaki-pakinabang na almirol at mineral. Salain at palamigin ng kaunti, kapag tapos na, salain ang tubig ng bigas at ilagay sa tasa. Hayaan itong lumamig ng bahagya hanggang sa maging maligamgam at komportableng inumin. Dapat ay mainit-init lamang, hindi sobrang init, upang hindi mairita ang sikmura o mapaso ang bibig. Walang halong anuman, huwag magdagdag ng asukal, gatas, o asin. Ang inuming ito ay nilalayong maging banayad at dalisay. Ang anumang dagdag ay maaaring magdulot ng stress sa mga bato o magpataas ng tsansang magising ka sa gabi. Dahan-dahang higupin, tulad ng napag-usapan natin kanina, kasing halaga ito ng tamang paghahanda. Inumin ito ng dahan-dahan, kalahati hanggang 1 tasa lamang, 60 hanggang 70 minuto bago matulog. Hayaan ang katawan na unti-unting sumipsip ng likido. Ngayon, bakit napakahalaga ng paraang ito? Dahil tinitiyak nito na ang tubig ng bigas ay magaan, madaling tunawin, at balance para sa hydration. Kapag masyadong puro, maaari itong maging mabigat o masyadong matamis. Kapag malamig, maaari nitong guluhin ang pantog. Kapag sobra ang dami, mawawala ang layunin ng banayad na suporta sa mga bato. Ang simpleng paghahandang ito ang tamang timpla. Isipin mo ito, matapos ang mahabang araw, tahimik kang naupo, may hawak na tasa ng maligambam na tubig ng bigas, dahan-dahang humihigop, nararamdaman ang init sa iyong mga kamay at tiyan, at alam mong inaalagaan mo ang iyong mga bato. Ang pakiramdam ng kapanatagan at katiyakan na ito ay napakalakas, lalo na para sa mga senior na matagal nang nakakaramdam ng kawalan ng kontrol sa kanilang tulog. Kung gusto mong subukan ito ngayong gabi, mag-comment ng more sa ibaba. Ipaalam mong handa ka ng isabuhay ang sinaunang karunungang ito. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya, at i-like ang video na ito. Bawat like ay tumutulong upang maabot natin ang iba pang senior na nangangailangan ng gabay na ito. Sa susunod, sa huling kabanata, pagsasama-samahin natin ang lahat kung paano gawing bahagi ng iyong kumpletong nighttime routine ang maligambam na tubig ng bigas. Dito nagiging aksyon ang kaalaman, at nagiging payapa at mahimbing na gabi ang aksyon. Manatili ka sa akin, ayaw mong mapalampas ito. Ngayon, narating na natin ang huling kabanata, ang bahaging nagsasama-sama ang lahat. Dito nagiging isang kumpletong estratehiya ang lahat ng iyong natutunan, tamang oras, dami, temperatura, paghahanda, at simpleng nighttime routines, upang suportahan ang iyong mga bato, mapabuti ang iyong tulog, at mabawi ang iyong mga gabi. Una, tandaan na ang maligambam na tubig ng bigas ay hindi himalang lunas. Hindi nito kayang baligtarin ang sakit sa bato, at hindi nito agad malulutas ang lahat ng problema sa pagtulog. Ngunit ang kaya nitong gawin ay magbigay ng banayad at tuloy-tuloy na suporta. Kapag pinagsama sa magagaan na hapunan, kalmadong bedtime routines, at maingat na hydration, maaari itong magdulot ng tunay at kapansin-pansing pagbabago sa iyong pakiramdam gabi-gabi at paggising tuwing umaga. Narito kung paano ito gawing buong nightly ritual. Kumain ng magaan sa gabi, iwasan ang mabibigat, mamantika, at sobrang alat na pagkain. Bigyan ng pahinga ang iyong sistema ng pagtunaw upang hindi ma-overload ang iyong mga bato.
Uminom ng maligamgam na tubig ng bigas, kalahati hanggang 1 tasa, dahan-dahang hinihigop, 60-70 minuto bago matulog. Hayaan ang katawan na unti-unting sumipsip ng likido. Lumikha ng kalmadong kapaligiran, pahupain ang ilaw, bawasan ang ingay, at iwasan ang mga screen. Ang stress hormones tulad ng cortisol ay nakakasagabal sa tulog at maaaring hindi tuwirang magbigay ng stress sa mga bato. I-relax ang katawan, banayad na stretching, malalim na paghinga, o pakikinig sa tahimik na musika ay makakatulong sa pagre-relax ng mga kalamnan at pantog. Magnilay ng may pasasalamat, ilang sandali ng tahimik na pagninilay at pasasalamat dahil inaalagaan mo ang iyong katawan ay makakatulong sa emosyonal na kalusugan at makababawas sa kaba sa gabi. Kapag pinagsama-sama ang mga hakbang na ito, maraming senior ang nag-uulat ng mas kaunting paggising sa gabi, mas preskong pakiramdam sa umaga, at mas kaunting bigat o hindi komportable sa ibabang likod. Ito ay isang holistic na paraan, banayad, natural, at nakaugat sa parehong tradisyon at agham. Narito ang emosyonal na katotohanan, ang iyong mga bato ay walang tigil na nagtatrabaho para sa iyo araw-araw. Sinasala nila ang iyong dugo, binabalanse ang iyong mga likido, at pinananatili ang pagkakaisa ng iyong katawan. Ang pagbibigay sa kanila ng banayad na suporta sa gabi ay hindi lang tungkol sa hydration, ito ay tungkol sa paggalang sa iyong katawan, sa pagbabalik ng dignidad sa iyong pahinga, at sa pakiramdam na muli mong kontrolado ang iyong kalusugan. Kung nakasama mo ako hanggang dito, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-comment kung saan ka nanonood at sabihin kung susubukan mo ito ngayong gabi. Ipaalam sa komunidad na ikaw ay kumikilos para sa mas maayos na gabi. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video kung ito ay nakatulong sa iyo. Bawat like at comment ay tumutulong upang maabot ang iba pang senior na nangangailangan ng banayad na gabay at suporta. Bago tayo magtapos, tandaan ito, ang maliliit at tuloy-tuloy na kilos ang mas mahalaga kaysa sa anumang magarbo o nauuso. Simple ang maligamgam na tubig ng bigas, ngunit sa kanyang kasimplihan naroon ang lakas nito. Gamitin ito ng tama, sa tamang dami, tamang oras, at tamang paghahanda, at maaari nitong tulungan ang iyong mga bato na makapagpahinga, mabawasan ang paggising sa gabi, at matulungan kang gumising na mas presko. Maraming salamat sa panonood ng video hanggang dulo. Ang iyong katawan, ang iyong tulog, at ang iyong mga bato ay karapat-dapat sa ganitong pag-aalaga. Ngayong gabi may kaalaman ka na. Ngayong gabi may mga kasangkapan ka na. Ngayong gabi, ikaw na ang bahalang matulog ng payapa.